nakalimutan mo. Di ba yun ang sinasabi? Ano? Yun yung inaano ko sila, sinasabi sa inyo na therapy of your guilt na hindi mo naman sinasadya, na makalimutan, pero gusto mo. Pero, meron din po tayong, meron ba para mawala tuluyan ng ating guilt, kahit na ito ay napatawad na, kahit napatawad na, at sa next na ikaw ay magkumpisal ay nag-appear sa iyo, ibig sabihin, ay para mawala yung guilt na nasa sa iyo, kahit na alam mo na napatawad ka na doon, sasabihin mo pa rin. Para mawala yung guilt mo na nagawa mo. Pero the reality of that is that yung kapag naikumpisan mo na at nalimutan mo hindi mo sinasadya, kasama na sa napatawad. Na kahit hindi mo na ikumpisan ito, napatawad na. Pero pag dumating yung time, sinasabi ko nga na biglang makukumpisal tapos ay naalala mo yung para mas maganda, maalis yung guilt sa iyong sarili. Yan. Okay po? Yan. Sir, ano po yung stand ng simbahan kung ba't nga nila na yung tao yung suicide? Ito ba ang araw sinasabi nila hindi sa pwede pasok sa simbahan? Ayun. Yun nga, kasi meron din po sa atin, sa Roma, na pinag-uusapan na rin po yan. Ano po? Na, halimbawa sa Manila, pwede na rin pong ipasok. Bakit po hindi natin ipinapasok? Ano po yung dahilan? Disiplina ng simbahan. Halimbawa, yung merong namatay, merong kinakasamang iba, diba, hindi pinapasok. Yung nagpangmatay, hindi sinapasok sa simbahan. Bakit po? Gusto lang ng simbahan na turuan ang mga tao, disiplinahin sila. Dahil alam na hindi tamang pamumuhay yun. Okay? Disiplina ng simbahan. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi disiplina ka, ay hindi ka nakapasok sa simbahan. Simbahan lang yun. Marami namang sando na namatay na hindi na ipasok sa simbahan, kinain ng pating. Na, di ba? Nag-crash ang aeroplano, ay hindi nakikita yung kanyang katawan, pero naniniwala tayo sila yung mga banal. Yun ba ang sukatan ng ating? Kaya sabi ko, kapag namatay ka at nasa grasya ka ng Diyos, kahit hindi ka ipasok sa simbahan, ikaw pa rin makapunta sa langit. Pero kapag noong buhay ka, ang pamilya mo ay hindi maganda yung iyong buhay, tapos until the end ay ganun pa rin. At kung kailan naman namatay, ay gustong ipasok, ay yung buhay ay ipasok. Ano ba? Kaya sabi ko nga, ang mahalaga doon ay nung namatay ka ay nakapagsisi ka. Paano kung hindi nakapagsisi? Halimbawa, kahit na balde-balde holy water ilagay mo, walang epekto. Wala akong epekto. Kasi kahit na walang basbas ka ng holy water, kung ikaw ay nasa biyaya ng grasya ng Diyos, walang kaso yun. Sa atin lang naman kasi, di ba, napakaligalig natin, di ba? Kapag magpapadasal tayo, hindi lang nabanggit yung pangalan. Kapag hindi na ipasok sa simbahan, nagtatampo na sa simbahan, lumipat na sa JIL, di ba? Yun ang ginagawa natin. Kapag hindi na magbigyan, anong ginagawa? Nagtatampo sa simbahan. Pero ang mahalaga po doon na katotohanan ay, kahit po hindi maipasok o magpasok ang mga patay sa simbahan, wala doon yung kaligtasan ng isang tao. Nasa kalalagayan ng isang tao nung bago siya mamatay, kahit nasa mortal siya, kung sa huling pagkakataon ay nagsisi siya. May Teresias po ba dito? Di ba si Francine, yung first child ni Saint Therese, siya ay martyrer, talagang pusakal na hive killer. Ano yung kanyang idinasal ni Saint Therese? Sabi niya, ipagdadasal ko itong taong ito. Nagdasal siya kay Jesus na bigyan siya ng sign na itong taong ito ay masisave. Kaya nung bago siya i-execute sa kamatayan, anong ginawa niya? Hinalikan niya ng 3 beses yung cross. Ibig sabihin, save si Francine. Yan, ano po? So, ang mahalaga dito ay yung huling sandali, yung disposition natin, no? Hindi natin masasabi na yung nagpakamatay, talagang impyerno na ang kanyang pupuntahan. Depende.
kung siya ay nakapagsisi bago lalagitan ng hininga. Maalala niyo, sinasabi ko doon sa purgatorio, na yung mga nasa purgatorio, yung mga taong nagkasala na bago nalagutan ng hininga ay nagsisi sa kanilang kasalanan. Kaya nga sila napupurgatorio para mapupurga doon, malilinis doon. Pagbabayaran nila yung nagawang kasalanan doon sa impyerno. Ay, sa purgatorio. Pag impyerno na kasi wala na pang chance, no? Pero pag sa purgatorio ay time lang ang bibilangin hanggat siya ay umakyat na ng langit. So yun po, yun po yung napakahalaga na maintindihan natin, no? Ako. Yun, yung Sheol at saka yung Gehenna, mamaya sa heaven and hell na. Yung hell ay, ang ibig sabihin nun ay Gehenna or Sheol. Yun din ay